May emergency broadcast po tayo kasi alam nyo mga kababayan, itong mga nakaraang araw ay talagang tumitindi po ang init ng ulo ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga kabataan. At ito na nga ho, ito, nanawagan na ho ng revolusyon itong si Chavit. Kung maaalala ninyo, bakit ba napaka-importante nito ni Chavit, yung kanyang tinig? Si Chavit po ang nagpabagsak ng dating presidente na din. So ladies and gentlemen, ito'y isang yugto na naman sa ating kasaysayan na kung saan talagang matindi ang implikasyon ho nito. Titingnan natin kung talagang gagalaw ba ang ating mga kababayan o mananatiling bulag at pipi at haayaan na lang po na ang mga corrupt na government official ay manatili sa ating bayan. Kayo na po ang maghusga. Pero ito po ang pahayag po ni Chavit Singson na talaga namang wow, sabi ko. Kakaiba talaga itong maman to, no? Napaka-relevant itong mama na ito dahil talaga namang iba ang kanyang impact pag siya po ang nagsalita. At ang napakaganda ng kanyang sinabi, peaceful at lawful revolution. Panahon na para tawagan ng ating gobyerno na bumaba lahat. Malinaw po yan, ha? Hindi po yan katulad ng panawagan ng mga CPP, NPA, NDF na mga makakaliwa dyan sa Kamara na wag daw pababain si Marcos. Naku po, for the first time. Gago! Ang mga hindot na mga CPP, NPA, NDF for the first time hindi nanawagan na bumaba ang presidente. Alam nyo mga kababayan, this is not about politics. This is not about people. This is not about color. Alam nyo, ako matagal ko na ho itong panawagan din ho dahil kasi ano ho ang bayan natin kawawa na. Kayong mga OFW na nanunood dito, alam ninyo, ramdam ninyo ang isang bansang maayos-ayos ang gobyerno. Di ba ho? Isang bansang naninilbihan ang gobyerno sa kanilang mga citizen. Hindi ho perpekto, pero alam mong may pinatutunguhan ng bawat bayad mo na tax. Di ba? Marami ho dyan nagsasabi, ako mahal ng tax dito sa bansang ganireg, bansang ganito, di ba? Pero ramdam namin yung tax. Sa Pilipinas, putang ina, nandun sa sugalan yung tax natin. Yung tax natin nasa kanilang mga sasakyan. At higit sa lahat yung tax natin ang nasa kanilang mga eroplano. Kailan ka gigising, kababayan ko? Pag naubos na talaga ang pera ng bayan? Kailan? Nasa na yung putang inang Maharlika Fund na yan? Nasa na yung mga inuutang? Nasa na yung binibigay ng mga ibang bansa sa atin? Kaya nga mismong Korea sinabi na ayaw na magpautang sa atin. Alam mo nila na binubulsa ng mga politiko ang ating pera. Bakit tayo mga Pilipino hindi natin alam na binubulsa ang ating pera? Bakit ganun? At kayo mga jerjer dyan, kayong mga geng-geng, kayong mga kabataan, nasa kamay na ninyo. Huwag kayong sumunod doon sa sinasabi ng mga makakaliwa na huwag kayong manawagan ng Marcos resign. Gago! Huwag kayong maniwala dyan sa mga hindot na mga maka-pink na nagsasabing huwag tayong manawagan ng anti-Marcos o Marcos resign kasi papalit si Sara Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi mga oportunista mga Duterte. Sigurado ko pag bumaba si Marcos, sasamang bababa si VP Sara Duterte. At alam nyo kung bakit? Ganyan po may delikadesa. At hahayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa bayan na ito. Yan ang aking pinaniniwalaan. Ganyan po ang mga Duterte. Kaya sana mga kababayan, magsama-sama ho tayo kung ano mang kulay. Huwag lang natin isama yung mga punyetang pink na yan. Yan ang pinaka-plastic na kulay sa mundo na ito. Yan pong mga liberal na yan. Yan po ang pinakasalot sa bayan natin. Kasama ho yung mga teroristang NPA na yan.
Again, kung gusto ninyo ng tunay na pagbabago, kailangan, no, sabi nga ni Chavit Singson, lahat ho ay mag-resign. Lahat, all, everyone. Pag sinabi mong all, ibig bang sabihin lahat? O may exempted? Lahat daw dapat mag-resign. Di ba? Ako, ladies and gentlemen, alam nyo naman po, ako solid na Duterte supporter. Solid po ako. Ang kahit hukayin mong, sabi nga ni Robin, hanggang hukayin mo yung buto ko, solid Duterte. Si Robin ba nagsabi noon o si Bato? Nakalimutan ko na. Ganon din po ako, mga kababayan. Kaya lang ho, sa pagkakataon na ito, alam ko ho ang mga Duterte hindi mga oportunista yung mga yan. Yan ho, ay hahayaan nila ang taong bayan na mamili. Kung ako naman, ang tatanungin mo, syempre siya pa rin, si BP Sara pa rin ang gusto nating mamuno sa ating bayan. Pero hahayaan niya ang taong bayan. Kaya nga sana ho tayo mga kababayan natin, makinig po tayo dito sa emergency broadcast ni Chavit Singson. O pakinggan po natin ha. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte anong years ba? Panahon na ni President BBM 10 billion at ito kaya pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Naku po, bu! Mga kontraktor din sa Ilocos. Sino ba congressman dyan? Tapos, sasabihin ninyo, tapos na ang problema dahil bumaba na si Romualdez? Alam natin, ladies and gentlemen, tama po yung sinabi ni Pulong. Ang nagko-control po ng kamera ay walang iba kung hindi si Sandro Marcos Tuloy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost $1 billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Grabe, ayan na. Dapat ito sa Ilocos Norte. Nako po! Ano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Oh, nako po. Ano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Oh, di ba? Napakasinungaling. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Wala. Oy. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner?
yung mga diskaya. Naku po, patay tayo dyan. Sila ang contractor nila eh. Naku po, patay tayo dyan. Ba't pa imbestigan nyo na muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. O yun. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Alam mo, maganda itong panawagan ni Chavit. Maganda ho ito. Sa mga natin, mga pinuno natin, panawagan niya na mag-resign na lang kayo. Huwag natin hayaan mangyari yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ako rin hindi ako pabor doon eh. Sabi ko nga sa mga ilang tao nagtatanong sa akin kung ini-encourage ko ba yun. Sabi ko ayoko nung ganun. Bakit? May mga inosenteng madadamay. May mga negosyanteng matatamaan. Lahat to tatamaan ho niyan. Pag tinamaan ng negosyante, tatamaan ho ang empleyado. Lahat ho yan sa pool. Ayoko ng ganon. Yung panawagan ng mga ulul na purging, hindi ako sang-ayon doon. Hindi ako sang-ayon doon. Ayoko ng violence. Kaya nga sana, nananawagan ho si Chavit, ako din nananawagan din na mag-resign na lang kayo. Kesa sa maggagulo pa ito mga ito. Hindi natin mapipigilan kung sino nagko-control. Di nga namin alam kung sinong organizer dyan eh. Diyan sa 21, kasi kanya-kanyang claim na eh. Diyan sa Luneta. Kaya sana, bago ho magkaroon ng hindi maganda, bago ho magkalusuban, mag-resign na lang kayo. Yun ang sinasabi ni Chavit dito. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Yan. Maganda yan. High school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap. Yan. Grabe. Pinahihinto lahat. Lahat ng mga estudyante. Makinig daw kayo. Iyan yung panawagan. Ito yung power ninyo. Huminto. Huwag kayong pumasok sa inyong mga paaralan. Hanggang hindi bumababa ang lahat ng opisyal na nasa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, ayan na. Pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Nako. Huwag nyo silang pigilin. Nako. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuhin natin yung... Ay, naka. Mayroon ko ba kung bakit may commercial ito? Laging may commercial. Hindi natanggal. Ano ba yan? Ano yan? Ayoko ng commercial hindi yan. Tuloy. Yan tuloy. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayong pumunta sa mga rally pero baka may manggulo.
baka mapama kayo. Ang Yan. suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, protesta. Yan. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yo!